Sabi ng mga kababayan natin, when it all fails, return to the drug issue. Yan po talaga ang nangyayari. 'Di ba? Lahat kasi ng pasabog, hindi naman umobra. Yung pahayag ni Saldico, yung pahayag ni Sara Duterte, bago pa man yung rally ng INC at ng iba pang grupo. At syempre, yung pahayag ni Amy Marcos, lahat yan ay walang pinatunguhan. Lahat yan ay failure. Kaya eto, balik daw sa drug issue etong mga DDS. Bakit ganyan na ganyan ang linyada rin ng mga DDS? Bangag. Dahil ultimong si Sara Duterte, ganyan po ang kanyang panawagan. Ganyan po ang kanyang pinagsisigawan. Paano yan? Mauna ka daw na magpa-drug test. Sara Duterte. Ang dami kong nabasa na ganitong komento Hindi lang daw drug test ang kailangan mo, pero kailangan mo daw ng psychiatric test. Yan daw ang kailangan mo bukod doon nga sa drug test, Sara Duterte. Ang daming ganyan na ganyan ang komento. Magpa-drug test ka rin daw at dumiretso ka na daw sa mental hospital. Yan yung sinasabi ng mga kababayan natin. Kasi ang sabi natin sa Sara Duterte, handa daw siyang samahan si PBBM sa pagpapadrug test. Talaga, diyan umiikot ang mundo nyo, yung pagiging bangag kuno ng nasa Malacanang. No wonder, wala talaga kayong nagagawa, Sara Duterte. Yan kasi ang naging pinagkakaabalahan nyo, yung maghanap kayo ng pwedeng ikagalit ng taong bayan sa nasa Malacanang para mag-resign, mag-step down, para mag-people power. Pero nakalimutan nyo na may trabaho kayo at obligasyon kayo sa isang gobyerno, sa ating gobyerno, na pilit nyong binabagsak. Yan ang malaking problema mo. Kaya hindi ka talaga pwedeng maging presidente, sabi ng mga matitinong kababayan natin. Only those who are not sane, alam niyo na yan, ang nag-iisip na ikaw ay leader material, ang naniniwala na ikaw ay pwedeng maging presidente. Sa pagka-vice president pa nga lang, palpak na. Paano pa sa pagiging presidente? Por Diyos, por Santo, spare our country. Yan yung madalas sabihin ng mga kababayan natin nag-iisip ng matino. Huwag daw siyang matakot si PBBM dahil nga sasamahan naman daw niya. Anong natatakot? Sino po ba ang natatakot sa ngayon? Sino po ba ang sa bawat oras aburidong-aburido? Sino po ba na sa bawat oras din hindi na alam kung ano ang gagawin kasi patuloy na nakapwesto sa Malacanang yung taong naglalagay sa ayos ng ating bansa? At bakit kayo takot na malagay sa ayos ang ating bansa? Kasi ang ibig sabihin nun, pag kailangang ilagay sa ayos ang ating bansa, kayong mga panira, kayong mga salot ay kailangang mawala.